Ito po, this is very disappointing. Kasi akala ko nga, kasi sabi ng marami, ang tatay ko maganda yung kwento tungkol sa Marcos. 'Di ba? Dito lang po ako nagulat, talaga namang para sa akin sagad na ang kabastusan nito ni Senator Amy Marcos. Aba, hindi lang ho bumoto ng yes. Okay lang nang bumoto ng yes sa pagpatay sa impeachment. Kasi expected naman na talaga yun eh. Pero tingnan nyo naman, may ganito pang banat doon sa kanilang counterpart. Sounding yes. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami. Teka. Sounding yes. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista, sa pagkaalam ko, ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supremer Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano? Grabe no, saradong utak. As if final na talaga, wala na talagang executory, na wala nang pending dispute. Dinidispute nga, disputable talaga eh. May mga mali eh. Maliwanag yung mga mali eh. Oh. Doon sa desisyon ng Korte Suprema. Ano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Nalala ko yung binanggit ni Mig Zubiri, ang hindi daw susunod ay unggoy. Ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. So ambisyon daw yung dahilan. Si SMR yung pinatatamaan niya rito eh. Magtrabaho at huwag konsentihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buhaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat. Alam nyo, yan ang argumento ng mga DDS eh. 'Di ba? Bakit naman ninyo i-impeach si Sara? Ilan lang ang boto ng mga kongresista? Baka nga hindi kayo nakakalahati sa 32 million niya. Natural, yung mga kongresista, binoto po sila ng constituents nila. Hindi po ng buong Pilipinas yung mga kongresista. Natural, hindi mangangalahati yun. Ob lang na klase ng argumento. Ganun ang katuwiran nila eh. Alisin na natin ang katotohanan, alisin na natin ang pananagutan, tignan na lang natin paramihan ng bilang ng boto. Grabe ang babaw ng utak. Ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Grabe, ganito ka bastos. Kala ko ba walang Marcos na bastos? Anong tawag nyo rito? Panganay yan, ni Apulacay. Yung klase nga, sabi nyo nga, yung klase ng kanyang speech dito, kasing tono ng estilo ni Sara. Bakit po kaya?
Simple lang ang sagot doon. Kasi ho, bumenta sa mga Pilipino yung klase ng pag-argumento ng mga Duterte na pabarumbado. That is their political signature, ang pagiging barumbado. Kaya ginagaya nito ni Ivy. Sana multuhin ito ni Trajano. Di ba? Ay, nako. Yun na nga, ganun na nga. Kasi ako talaga, I never expected. Pero napapansin ko, grabe yung mga ginagawa niya kay PBBM. Diba? Akala mo, totoong nagmamalasakit lang sa kanyang kapatid, and then doon sa kanyang pinsan. Ang gusto ko ritong lay down nilang maigi, paano nila nasabi, anong katibayan na si Martin Romualdez ay ambisyoso sa kapangyarihan. Kasi sinasabi nila na gusto nito maging prime minister, yung mga ganon, dahil isinusulong yung People's Initiative. Hindi ganon, ganon lang. Di ba? Isang option yun para madaling mapaamyendahan ng saligang batas na ayaw gawin ng mga senador dahil tamad sila. Pangalawa, tinatakot nila yung mga sarili nila na baka pag nabuksan ng pag-amyenda sa Constitution, burahin sila. Dapat na nga po talagang burahin ang Senado sapagkat nagiging kuta ng mga korapyang mga iyang Senado. Di ba? And totoo, hindi naman dapat, wala naman talaga tayo dapat na Senado eh. Napakaliit po ng Pilipinas para sa isang katutak ng mga politiko at bicameral. Di ba? Ang Pilipinas po kasi, tayo ay nahahati-hati tayo sa mga region, mga rehiyon. Depende sa kultura ng isang grupo ng mga mamamayang Pilipino. Di ba? So dapat doon po nanggagaling ang representatives, kagaya ng House of Representatives and then yung impeachment natin. No. Wala nang Senado. Bakit kinakailangan meron pang Senado na kailangan yung kanilang gagawin ay i-duplicate nila yung ginawa ng isang katutak ng mga kongresista. Kapag hindi sinang-ayunan, walang duplicate na ginawa na panukalang batas, hindi uubrang umusad para maging batas ang pinagsikapan ng isang katutak ng mga kongresista. That's unfair. Biruin mo, 306, wawasakin lang ng 24. Di ba? Ay, nako. Kaya shoutout po uli sa mga bumoto rito kay Amy Marcos. Di ba? Ay, nako. So ngayon, hindi po totoo na walang Marcos na bastos. Ay, nako. Yun nga dapat no? Kailang charter change ang makakagawa niyan o kaya ayaw ng mga senador yan hinaharang nila. Ang isang mangyayari na lang yan, RevGov. Sabi na, ikaw na may saltik at sayad kagaya-gaya ka sa puon mo, ikaw ang insecure. Sa kapatid mo na umasta ka parang ikaw ang presidente ng Pilipinas, inggit ka sa kapatid mo at inggit ka pa sa aming minamahal na kagalang-galang na House Speaker Martin Romualdez na minamahal rin ng mga majority sa mga kagalang-galang na mga kongresista sa buong Pilipinas. Pinalabas na talaga ng ating mahal na Panginoong Diyos ang mga tunay na mga senatong naduwag sa pagiging responsibility, transparency, and public accountability. That's correct.